nakapag-college ako. And sabi ng isang nabasa ko, fortune rewards those who are brave to fight for their dreams. Nakagraduate ako, I passed the CPA board exam. I thought, magiging mayaman na ako. Hindi pala, hindi ko nakuha yung mga pangarap ko doon. I saw this business concept in 1999. I started to dream again. Sabi ko, kung kaya nila, kaya ko rin. Alam niyo po kung ano yung risk ko. I was an employee. I was earning $20,000 plus. Ni-risk ko yun. I quit my job. Anong sabi ko ng supply ko? I have to burn my brains para wala na akong babalikan. Kasi natakot ako na pag pumunta ako dito at may babalikan pa ako, baka hindi ako maging successful. Of course, it was a very difficult decision kasi nakahangdon yung kinabukasan ng pamilya ko. Risk taker ako. Alam niyo, after many years, nakita ko po yung coaching. Nag-risk na naman ako. Ayaw ng asawa ko. Sabi niya, walang bibili ng 2.5 sa Pilipinas. Tama? Yes. Sabi niya, remember that Philippines is a third world country. Nobody can afford to buy 2,500. Pero nung nakita ko na may uminom, dalawang ganyan lang, lumabas ang kidney stone niya. Anong sabi ko? Kahit 3,000 yan, kaya uminom siya. So, hindi ko inisip kung ano mangyayari sa akin. I took the risk. Inuumaga ako ng uwi, ginagabi ako, I was doing everything. After 11 months, I became an ambassador to me. I got my 370,000 check. Sabi ko, dami ko ng pera. So, tuloy-tuloy ko. Kasi pala, pag may pangarap ka, gagawin mo lahat. Yes. Kung fighter ka, kung dreamer ka, if you want to own your life, kasi this is all about ownership. Kasi, kung empleyado ko, you don't own your life. You don't own your time. Di ba? You are just, sabi nga you are not owner, you are vendor. O, di ba? Yun yung natutunan ko dito. So, kung owner ka, anong gagawin mo? You have to give your everything. You have to give your best. Ako nung sinugal ko lahat-lahat. Kasi anong sabi ko? Matanda na ako, may edad na ako, hindi ko na kaya ulit magtrabaho. Sabi ko, give me 5 years. At gusto ko nang mag-retire after 5 years. This is my 5th year. So, ano na nangyari? After 3.5 years, I became Royal Ambassador. Diyan ko naranasan yung tinasabi nila na hindi man 2.2 million, but half of that, pwede ka na mag-retire. Diba? Yes! Ano pa yung maganda? Dito ko nabali yung sinasabi nila na time freedom and financial freedom. Pag meron ka pala nun, walang magdidikta sa'yo kung anong gagawin mo. Nobody will tell you, bumangon ka na, magpansin ka, magtrabaho ka ng 8 oras, tsaka ka lang umuwi pag tapos ka na. Tama? Ganun na empleyado. Doon ko nabali yung time freedom na sabi nga nila, I wake up when I'm finished sleeping. O, di ba? Di ba? Wala akong oras. So, pag busog na ako, fully charged na ako, babangon ako. O, di ba? Walang magsasabi sa akin na pumunta ka doon. Wala. Minsan iniisip ko lang, sabi ko, saan kaya ako pupunta? Pag wala na akong mapuntahan, saan kaya mall ngayon ang masarap ang kape? O, di ba? So, masarap. O, di ba? Masarap yung may time freedom ka, at the same time financial freedom. Ano naman yung financial freedom? Dati po, kahit dyan lang sa Max, iisipin mo kung kakain ka o hindi. Nasa budget pa yan. Di ba? Kapag yung anak mo may hihingin, kung ano mga sinasabi mo, huwag mo lang maibigay. O, ang totoo na, bottom line, wala kang pera. O, diba? Kasi I remember, nung siguro 5 years old yung anak ko, pumunta kami bibili ng laruan. Alam niyo po, hindi ko siya dinadaan doon sa mamahalin kasi baka magturo. Pag nagturo, hindi ko mabili magwala. O, di ba? Sabi ko dito, anak, yan yung maganda. Kasi 100 pesos na. O, di ba? Di ba gano'n? So, yung palang financial freedom, kung gusto kong bumili ka. Di ba? Hindi mo iniisip, di ba? Kung ano yan, di ba? Financial freedom pala, kung gusto mong magbakasyon ka. Di ba? Katulog ka maghapon. Kung anong gusto mong gawin, walang nagpo-control sa'yo. Di ba? Nagdidikta sa'yo. Walang nagsasabing hanggang dito ka lang. Di ba? Kaya sabi nila, if you own your life, parang sa bahay yan. Pag bahay mo, wala kang iniintindi. Pero pag nagre-rent ka
tinanong landlord mo, pag tinaasan ka ngayon, wala kang magagawa. Pag di ka nakabayad, palayasin ka kaya, wala ka. Ganun din pag empleyado ka. Diba? You have to please everybody. Pati yung boss mo, bakit? Kasi yun ang nag-i-evaluate sa'yo. Tama. Yun ang nag-i-evaluate sa'yo. So, ako po looking back, sabi ko, buti pala pinaglaban ko ang buhay ko. Buti pala pinaglaban ko ang aking mga dreams, di ba? Buti pala, I took all the risk. Kasi kung hindi, nandiyan pa rin ako ngayon, nakakulong ako doon sa employment. At ngayon, nakatira pa rin ako sa Bliss. Di ba? So, for 18 years po sa Bliss ako nakatira. Last December, nag-move po kami sa isang 6-bedroom house yan. Dalawa, isa kami ng anak ko. Tapos, because of this business, ang pangarap ko lang po, makasakay ng aeroplano. Alam niyo ba, ganun yung pangarap. Takot na takot akong mamatay na hindi pa ako nakakasakay ng aeroplano. So, when I got the chance na makasakay ako ng aeroplano, alam niyo, pinangutang ko yun. Baka kasi hindi na ako makasakay. Nakapunta ko lang ng Cebu. Kaya nang pagpunta ko ng Cebu, ito yung feeling. Sabi ko, parang hindi ito yung unang airport na pupunta. And true enough. In my 4 years with Free Life, we traveled 9 times outside the Philippines. Grabe, di ba? Tapos, ano po yung maganda dito? Nakakatulong ka sa ibang mga tao. Sila may nag-start sila, flat broke sila. They have to make sanla sa singsing nila para mag-start. Pero ngayon may sasakyan sila, may sariling bahay, di ba? Ako po, I'm proud to say na nangarap lang ako. Nagdamay pa rin ako ng mga tao mapapakalit. Ito yung grupo natin. Ito po yung owner ito po yung grupo ng mga dreamers. Ito yung mga grupo ng mga risk takers. Ito rin yung mga grupo ng mga gusto nilang ilabas pa yung potential nila. Sana ko mag-join kayo sa amin. And let's live a good life. Let's enjoy the finer things in life. Diba, yung mga nagpapaka-ipokrita dyan na hindi nyo kailangan ng pera. Pag sinabi mo daw na hindi importante ang pera sa buhay mo, mawawala ka ng pera. Bakit? Hindi importante yan. Pero sinabi mo hindi importante ang asawa ko, eh mawala ka hindi. Okay lang sa'yo, di ba? So yung mga nagsasabi na hindi importante ang pera, tignan niyo yung sarili niyo. 95% ng problema affected ng pera. Diba? Kasi pag wala kang pera, makakapagpaaral ka ba? Wala kang pera, makakapag-rent ka ba ng bahay, wala kang pang bahay? Makakasakay ka ba? O din maglalakad ka na lang. So yun po yung invitation namin sa inyo. Come and join us. There is hope. Diba? There is hope. Pwede tayo umalis from poverty and enjoy the good life. Kasi po, nangyari yan sa amin. Mangyari din sa inyo. Ano po yung namin dun sa mga employed? Instead of working 40 years for the rest of your life, trabahin po natin ito, 5 years. Pwede mo nang makuha lahat. Diba? Then, gusto mo mag-retire, we're not even thinking of retirement. Although ako sabi ko, next year baka pupunta ako sa Amerika, gusto ko rin maranasan yun. 6 na buwan man lang. O diba? Pwede palang mangarap ka pag nandyan na yung pera. O diba? So sana po na-inspire kayo ngayon. May na-share kami sa inyo. Lalo sa mga hopeless, mangarap ulit tayo. Yes. Hindi na lang para sa atin, kundi para sa pamilya natin at para sa mga mahal natin sa buhay. Yes. They deserve the best out of life. Yes. Okay,